D-E-F-G H-I-J-K-A-N-P Q-I-S-T-U-B W-H-I-N-C. Now I know my ABC. Next time won't you say that me? Sinasabi ng mga nakakatanda natin na may mga taong may kasabay na isinilang sa mundo ng mga engkanto sa isang parehong oras at araw. Kung tawagin sila ay kambal engkanto. Parang ganito yung nangyari sa tiyan ko. Minsan ay sinasabing may dala itong swerte, minsan naman ay may dala itong sumpa. At higit sa lahat, minsan may dalang kamatayan dahil isa lamang sa kanila ang pwedeng mabuhay. Ito ang kwento sa buhay ni Mia nang makilala niya ang isang engkanto at isang taong magkasabay na isinilang sa parehong araw at oras, sina Marcos at Rimos. Tama na, Mia, tahan na. Akong bahala dyan sa mga nang-aaway sa'yo. Pero Rimos, hindi ka naman nila pwedeng makita. Kapag makikita ka nila, baka anong gagawin nila sa buong pamilya mo? Kagaya ng ginawa nila sa ibang kagaya mo, doon sa mga nakatira sa puno ng akasya. Napahagulgol na wika ni Mia. Hindi ko kayang panoorin kang palaging inaaway ng Marcos na yan eh. Pinahid ng batang si Mia ang luha na naglanda sa mga mata niya. Wala akong magagawa, Rimos. Naninilbihan lamang si Inay Clara sa kanila bilang labandera. Kung wala sila ay hindi kami mabubuhay ni Inay, lalo na at patay na si Itay. Seryosong saad ng batang si Mia. Bakit hindi ka na lang kasi sumama sa akin dito sa aming mundo para hindi ka na mahihirapan pa? Dito, walang sino man ang mga away sa'yo, walang sino man ang mananakit sa'yo, at lagi akong narito para samahan ka. Hindi yun pwede, Rimos. Tao ako at engkanto ka. Kapag sasama ako sa inyo, ay kailangan maging kagaya ako sa iyo. Paano si Inay Clara? Hindi ko iiwan ang nanay ko, Rimos. Wika ni Mia. Malungkot namang lumapit sa kanya si Rimos. Kung sana ay magiging tao ako para makakasama kita palagi. Para magawa kitang ipagtanggol sa lahat ng mananakit sa iyo. Lalo na sa anak ng amo mong si Marcos. Okay lang yun. Kahit na engkanto ka, ang mahalaga ay ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. At hindi lang yun, ikaw ang number 1 sa puso ko. Ang nag-iisang Rimos sa buhay ko. Naging masaya na wika ng batang si Mia. Masayang masaya naman ang batang si Rimos nang marinig ang sinabi ng kaibigang tagalupa. Kaya sa sobrang saya niya, ay nahalikan niya sa labi si Mia. Kagaya ng nakita niya sa telebisyon na ginagawa ng mga tao sa partner nila. Para kay Rimos ay wala nang hihigit pa kay Mia sa puso niya. Kahit sa magkaibang mundo ang ginagalawan nila, si Mia ang bumubuo ng bata niyang mundo. Hoy, hinalikan mo ko sa labi, bakit? Gulat na wika ni Mia. Natawa naman si Rimos sa ekspresyon ni Mia. Ay, hindi ba pwede? Siyempre hindi pwede yun, mga bata pa tayo eh. Sige. Tsaka na lang kapag dalaga at binata na tayo. Pangako yan ha. Natawang ani ni Rimos. Yak, ang bata-bata mo pang engkanto ka, malandi ka na, kainis ka naman. Namumula ang pisngi ni Mia na nagmistulang kamatis na hinog, sabay takbo papalayo sa kanya. Mia, tatandaan ko yan ha, paglaki natin. Sigaw ni Rimos. Naiwan ang batang prinsipe ng mga banwaanon na may malawak ng ngiti sa mga labi. At umaasang sana isang araw ay magkakaroon siya ng pagkakataong magiging tao para makasama si Mia. Mia, saan ka ba galing? Anak, kanina pa kita hinahanap. Bulalas ni Aling Clara na ina ni Mia.
Napalingon naman si Mia na kinawayan si Rimos. Diyan lang ho sa hardin, inay, sa likod ng mansyon po. Abay, loko-loko ka talagang bata ka. Ilang ulit ko bang sinabi sa iyong huwag kang naglalagi dyan sa likod? Maraming punong balete dyan. Baka maingkanto ka. Nag-aalalang wika ni Aling Clara sa kanyang anak. Napapailing naman si Mia sa sinabi ng ina. Nay, mababait naman po ang mga engkanto sa likod ng mansyon. Kaibigan ko nga ang prinsipe nila eh. Hindi sila kagaya ni Marcos na mga nananakit. Namilog ang mga mata ni Clara sa narinig sa sinabi ni Mia. Ha? Ano? Ako ba'y pinaglolo ko mo, Mia? Wika nitong napalingon sa malaking puno ng balete. Si Marcos kasi dati ay tinubuan ng maraming katikati sa katawan. Namamantal at namabaga ito. At ayon sa albularyo, ay nang dahil iyon sa kagagawa ng engkantong itim na dalakit nun. Kaya naman ipinaputol noon ni Madam Amelia ang malaking puno ng akasya sa likod din ng mansyon para gantihan ang mga engkantong nanakit sa kanyang anak. Tanging ang mga malalaking balete ang natira sa likod ng mansyon. Mahigpit kasing ipinagbabawal ng matandang Baltasar na si Don Aurelio na hindi pwedeng putuli ng balete. Dito nagmumula ang malakas na source ng tubig sa malinis na bukal na nasa likod din ng mansyon. At doon sila kumukuha ng tubig na maiinom. Kakaiba kasi ang naihahatid ng tubig na iyon. Para bang hindi ka nagkakasakit. At para ka na ring umiinom ng tubig na Evian. Ani pa ng matandang Don, ang mga punong balete ang nagbibigay ng swerte sa pamilya Baltasar. Noong araw ay ang mga engkantong Banwaanon di umano ang nagbibigay ng maraming ginto sa matandang Aurelio. Kung kaya ay nagkaroon ito ng malawak na asyenda. Kaibigan raw ng matanda ang hari ng mga engkantong Banwaanon. Anak, halika nga. Hindi magandang biro yan ha. Huwag mo nang uulitin yon. Nitong hinila papasok ng mansyon ang kamay ni Mia. Basta anak, huwag ka nang bumabalik doon sa likod ng bahay ha. Naiintindihan mo ba? Nangunguha sila ng tao, Mia. Paano kung kukunin ka nila at hindi ka na makabalik dito sa atin? Mamamatay ako, Mia, kapag ganun. Napapailing na lang si Mia sa sinabi ng kanyang ina. Hindi siya nakadama ng takot sa mga sinasabi nito dahil kilala niya si Rimos at alam niyang mabuting engkanto ang kaibigan niya ito na lagi niyang kalaro dito sa likod ng mansyon ng mga Baltasar. Si Mia, isang anak ng labanderang si Clara. Matagal na silang nagtatrabaho sa pamilyang Baltasar. Ang kanyang ama ay driver din ng pamilya pero pumanaw na ito matapos maaksidente sa daan. At kasabay nitong pumanaw si Don Julio Baltasar. Sa panahong iyon, ang namamahala sa buong Hacienda Baltasar ay ang asawa nitong si Amelia Baltasar. Habang ang nag-iisang anak na lalaki ni Don Julio na kaedad lang din ni Mia, si Marcos, ay inaalagaan lamang ng mga katulong. Sakitin si Marcos, kaya madalas itong wala sa mood at bugnutin. Lagi din itong inaaway ang batang si Mia, na anak ng kanilang labandera. Kumbaga pinagtitripan lang ito ni Marcos o di kaya ay pinagbubuntunan ng galit. Pangit! Pang-aasar ni Marcos sa batang si Mia. Inirapan ito ni Mia. Di bali ng pangit, mas pangit ka naman. Mataray namang sagot ng batang si Mia. Pangit? Sinong pangit ako? Sigurado kang hindi mo ko crush. Nakatawang wika naman ni Marcos na pang-aasar. Tinawanan naman ni Mia si Marcos. Sinong may crush sa'yo? Yung duling mong kaklase siguro. Ang payat-payat mo nga. Hikain pa. Para kang bakla. Anong sinasabi mo? Sigaw ng batang si Marcos. Bingi ka na rin. Sabi ko sa'yo, pangit ka, hikain, lampa, bading. Napahiyaw na lang si Mia matapos batuhin ni Marcos ng kanyang laruang robot.
Napatakbo naman si Marcos matapos kunin ni Mia ang walis para sana hampasin ang anak ng amo. Sa gilid ng laon ay nakatayo ang batang prinsipe na banwaanon. Hindi niya gusto ang ginagawa ni Marcos kay Mia, kaya itinaas niya ang mga kamay at sa isang iglap ay humangin ng malakas. Ang malakas na hangin na iyon ay itinulak si Marcos, kaya nadapa na lamang ito bago makarating sa pintuan ng malaking bahay. Tawang-tawa naman si Mia sa nakikitang nadapang si Marcos. Sabi na lampa ka Ganito palagi silang dalawa ni Mia at Marcos. Ganito rin ang palaging ginagawa ni Rimos, ang ipagtatanggol si Mia. At hanggang sa paglipas ng mga taon, ay patuloy pa rin ang pagkakaibigan ni Rimos at Mia. Patuloy din ang asaran ni Marcos at Mia. Hanggang sa lumipas pa ang ilang taon muli, hanggang sa nagiging dalaga at binata na sila. Isang araw ay kinausap ni Ma'am Amelia si Mia tungkol sa pag-aaral nito sa kolehiyo. Ma'am Amelia, hindi ako sigurado. Baka vocational course na lang muna ang kukunin ko. Sagot ni Mia sa amo isang araw. Napangiti naman si Amelia. Bakit naman? Mas maganda kasi kapag kukuha ka ng kurso, Mia. Sumama ka kay Marcos next week para mag-take ng entrance exam sa school niya. Po, pero baka po hindi ako makapasa sa entrance exam sa school ni Marcos, ma'am. Nakayo kong wika ni Mia. Nasa hapagkainan sila ng mga oras na yun at kumakain. Tama ka. Sa maliit mong utak ay hindi ka papasa sa school namin. Kaya asa ka pa? Irap ni Marcos. Hindi rin magpapatalo si Mia na tinadyakan naman ang paa ni Marcos sa ilalim ng mesa. Putik na yan. Ang sakit nun, Mia. Namumuro ka na. Nakalimutan mo yatang amo mo ko. Singhal ni Marcos na nakangiwi sa sakit ng paa. Doon ka na nga sa kwarto mo, Marcos. Hindi ikaw ang kausap ko, kundi si Mia. Singhal ni Madam Amelia sa anak niya. Kumakain pa ako, mami. Hindi pa ako tapos. Pagrarason nitong inaasar na naman si Mia. Pinandilata naman ni Amelia ng mga mata ang kanyang anak. Hanggang ngayon ay parang paslit pa rin itong sina Marcos at Mia na walang oras na hindi magkaaway. Para ba silang mortal na magkalaban kung magturingan? Matalino ka, Mia. At sayang kapag hindi ka makapag-aral sa isang prestihiyosong paaralan. Mas maraming opportunity kapag nagtapos ka sa isang universidad na kilala. Paliwanag ni Madam Amelia. Pero hindi kasi afford ni Inay Clara ang pag-aaral ko sa universidad, ma'am. Nakayo kong wika ni Mia. At sino namang may sabi sa iyong si Nanay Clara ang magbabayad ng tuition mo sa school? Tanga talaga. Sabat naman ni Marcos. Binato na ni Madam Amelia ang anak ng table napkin. Nagsakto namang dumapo talaga sa mukha nito. Manahimik ka nga. Hindi ikaw ang kausap ko, Marcos. Hindi naman napigilan ni Mia ang matawa sa ginawa ni Madam sa anak niyang kanina pa talaga siya inaasar. Mia, anak, ako ang magpapaaral sa iyo hanggang sa magtapos ka ng kolehiyo. Ang sa akin lang, bawal na muna ang mag-boyfriend, ha. Ang gusto ko ay magtapos ka sa pag-aaral mo. Seryosong wika ni Madam Amelia. Tuwang-tuwa na napatayo si Mia sa kinaupuan at napalahod sa harapan ni Amelia. Ma'am, pangako ko na hindi ako magbo-boyfriend. Pangako kong magtatapos ako sa pag-aaral ko. Naluluhang wika ni Mia. Huwag kang mag-alala, mami. Ako ang magbabantay dyan nang hindi yan malalapitan ng mga lalaki sa school. Sabat muli ni Marcos na napakakulit pa rin. Nang gabing iyon ay hindi napigilan ni Mia ang sobrang saya nang dahil sa makapag-aral pala siya sa kolehiyo. Ganoon din ang inang si Clara na halos walang katapusan ng pasasalamat kay Madam Amelia sa pagpapaaral sa anak niya. 8:00 na ng gabi nang nagtungo si Mia sa likod ng mansyon
para ibalita sa kaibigang si Rimos ang tungkol sa pag-aaral niya sa universidad. Rimos, Rimos, nandito ako. Pagtawag niya sa kaibigang Banoanon. Maya-maya lang ay nagliwanag ang malaking puno ng balete. Lumitaw doon ang kaibigan niyang prinsipe ng mga engkantong Banoanon. Matikas, maputi, at makinis ang balat. Tuwid at mahaba ang buhok at higit sa lahat, ang tenga ay matulis. Napatakbo si Mia palapit sa kaibigan at yumakap sa tuwa. Rimos, magkakapag-aral na ako sa wakas. Papaaralin raw ako ni Madam Amelia sa universidad. Naiiyak sa tuwa na wika ni Mia sa kaibigan. Kung ganun, masaya ako at matutupad mo na ang mga pangarap mo sa buhay. Malungkot na saad ni Rimos. Masaya ka? Pero bakit ganyan ang mukha mo? Iyan bang mukha ng masaya, Rimos? Takang tanong ni Mia sa binatang engkanto. Seryosong napatitig naman sa kanyang binata. Nagtataka lang ako sa iyo. Kasi kapag ang pamilya Baltasar ang mag-aalok ng tulong sa iyo, ay tinatanggap mo. Pero kapag ako naman, ay inaayawan mo. Sa totoo lang, nagtatampo na ako sa iyo, Mia. Ano ba, magkaiba kayo ng pamilya Baltasar, Rimos? Sila ang mga amo ko, habang ikaw ay isang napakalapit na kaibigan ko. At hindi ko matatanggap ang mga gintong binibigay mo. Dahil para sa akin, ang pagyaman ay kailangan pinaghirapan nang hindi binibigay ng libre. Paliwanag ni Mia sa kaibigang engkanto. Isang katahimikan ang dumaan sa pagitan ng dalawa. Malamig ang hangin na dumampi sa katawan ni Mia habang si Rimos ay hindi pa rin naalis ang lungkot sa mga mata nito. Rimos naman, huwag ka nang magtampo sa akin, please. Malambing na wika ng dalaga sa binatang Banoanon. Gusto kong umangat sa buhay sa sarili kong pagsisikap, Rimos. At ayaw kong isipin ng mga magulang mong hari at reyna na kaya ako nakikipagkaibigan sa iyo ay para lang gamitin ka at yumaman ako. At ayaw ko ring isipin nila na isa akong mapagsamantalang tao. Paliwanag ni Mia sa kaibigan. Hindi napigilan ni Rimos ang mapangiti ng matamis sa sinabi sa kanya ni Mia. Huwag kang mag-alala. Lagi lamang akong nasa tabi mo sa lahat ng oras. Hindi ka na nagtatampo sa akin? Malambing niyang tanong kay Rimos. Ngunit ang pilyong engkanto ay nakaisip ng kalokohan. Sa halip na sagutin ang dalaga, ay bahagyang sumeryoso ang mukha nito. Inilapit ang pisngi kay Mia. Napatingala tuloy ang dalaga sa matangkad na si Rimos. Noon ay nagtama ang mga mata nila. Napakaganda ng mga mata ni Rimos na kulay asol. Nakakabigani at nakakaakit sa kanya. Hindi napigilan ni Mia ang biglang pagsalakay ng kaba sa kanyang puso. Rimos, bulong niya. Mia, pwede na ba kitang halikan? Tanong ni Rimos kay Mia. Bakit mo naman ako halikan? Kasi gusto ko. Matagal ko nang gustong halikan ka, Mia. Kahit isa lang. Kahit ngayon lang. Hindi sumagot si Mia. Pero binalandran niya ang kanyang labi. Nang ibig sabihin ay handa nang magpakagat at kumagat. At yun ang nangyari. Mia, ikaw ba yan? Sinong kausap mo dyan? Tanong ni Marcos na papalapit sa dalaga. Akala ko maghahalikan na. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Mia na bahagyang lumayo kay Rimos. Ngunit ang pilyong engkanto ay ipinulupot ang isang braso sa balakang ni Mia. Hindi naman siya nakikita ni Marcos dahil hindi naman siya nagpapakita rito, kaya okay lang. At saka wala namang pakiramdam ang lalaking ito na kagaya ng kanyang lolo Holyo.
at ang amang si Roma na kaibigan ng ama ni Rimos na si Haring Argos. Masyadong mahina kasi ang espiritual na sistema ni Marcos, lalo na at sakitin ito. Wala naman akong kausap eh. Ang sarili ko lang ang kinakausap ko rito. Ani Mia kay Marcos. Natawa naman ng pagkakito. Para kang sira ulo dyan. Akala ko may kinikita ka nang kasintahan dito sa likod ng mansyon eh. Che, at sino namang sira ulo sa tingin mo ang tutungo rito sa likod ng mansyon ng ganitong oras? Para lang kausapin ako ha. Takot lang kaya nila sa naglalakihang balete dito? Sarkastikong sagot naman ni Mia. Ay, ang sarap batukan ng isang to. Istorbo. Nayayamot na ani naman ni Rimos na mas lalo pang hinapit ang katawan ni Mia. Bitawan mo nga ako. Andyan si Marcos. Pasaway ka talaga. Anya sa sarili habang nakatitig kay Rimos ng pasimple. Mukhang naiintindihan naman siya ng engkanto, pero namilog ang mga mata ni Mia nang itinaas ni Rimos ang mga kamay niya. Isang napakalamig na hangin ang umihip sa paligid na ikinahatsing ni Marcos at sinundan pa ng isa pang pagbahing ng malakas. Pumasok ka na nga sa loob. Palamig rito, Marcos. Baka sipunin ka pa. Ani Mia. Inirapan lamang siya ni Marcos sabay takip ng bibig at ilong. Ang lamig kasi talaga ng hangin sa paligid. Bigla na lang itong lumabig. Ikaw rin, pumasok ka na at baka maingkanto ka pa dyan. Wika ni Marcos na pumasok na sa loob ng pamamahay. Ilang sandali pa habang sinusundan ng tingin ni Mia si Marcos na pumapasok sa loob ng pamamahay nila hanggang sa nasisiguro na niya na nakapasok na ito sa loob ng bahay. Tsaka pa lamang niya binalingan si Rimos. Pilyo ka talaga no? Gusto kitang suluhin eh. Siyempre, ayaw ko nang asungot na kagaya ni Marcos. Malas niya lang at sakitin siya. Nakangiting wika pa ni Rimos. Masayang nag-uusap ang dalawa habang nakaupo sa lilim ng puno ng balete. Marami kasing upuan doon. Halos gabi-gabi ay doon nagpapalipas ng oras si Mia sa piling ni Rimos. Minsan pa nga kahit matutulog na si Mia, ay sinasamahan pa ito ni Rimos sa loob ng kanilang kwarto ni Aling Clara. Pinapanood niya si Mia hanggang sa makatulog ito at nakasanayan na niyang nakawan ng halik ang dalaga kapag tulog na. Alam ni Rimos na ipinagbabawal ang kanyang pag-ibig sa isang mortal na si Mia. Pero hindi niya mapipigil ang sariling makadama ng pag-ibig para sa dalaga at kababata niya. Simula pa man noon ay espesyal na sa kanya si Mia. Habang mula sa itaas ng mansyon sa balkonahe ay malungkot na tinatanaw ni Marco si Mia. Nakasandal ito sa balikat ng kanyang kambal engkantong si Rimos. Kung inakala ni Rimos ay hindi niya ito nakikita, ay nagkakamali ito. Lingid kasi sa kaalaman nila ay nananahimik na lamang si Marcos. Iyon din ang dahilan kung bakit palagi itong nagagalit kay Mia dahil nagseselos ito kahit ng mga bata pa sila. Kahit na mahina ang kanyang katawan, ay isinilang si Marcos na malakas ang pandamang espiritual at matagal na niyang nakikita si Rimos nakasakasama ni Mia. Nakadama siya ng selos para sa engkanto pero wala siyang magawa. Hindi niya kayang makipagsabayan sa nararamdaman niya kay Mia. Alam ni Marcos na hindi siya magtatagal sa mundo. Kaya hindi na lang siya kumikibo sa kahit kanino. Anak, malungkot ka na naman. Bakit hindi mo na lang sasabihin kay Mia na may gusto ka sa kanya? Untag ng inang si Amelia na nilapitan ng anak na nakatitig kay Mia sa di kalayuan. Napabuga ng malalim na hininga si Marcos, sabay lingon sa ina. Ayaw kong masaktan si Mia sa pag-alis ko, Mami. Baka ilang taon na lang ang ilalagi ko sa mundong ito at pagkatapos ay tuluyan na akong mawawala dito. Ayaw kong masaktan si Mia
Kaya mas mabuting tatanawin ko na lang siyang masaya kasama ang kambaling kanto kong si Rimos. Malungkot na saad ni Marcos. Anak, kung may paraan lang sana para madugtungan ang buhay mo. Matagal ko nang ginawa. Napaluha na lamang si Ma'am Aurelia na niyakap si Marcos. Mami, turuan mo ang puso mong maging masaya. Kahit darating ang araw, nawala na ako. At mangako ka sa akin na hindi mo pababayaan si Mia. Wika ni Marcos. Matagal nang gusto ni Marcos si Mia. Simula pa man o mga bata pa sila. Subalit, alam niyang hindi siya magtatagal sa mundo. Kaya mas pinili niyang pakitaan ng masamang pag-uugali si Mia. Lagi niya itong inaasar nang sa ganong paraan ay hindi mapalapit sa kanya ang dalaga. Kahit na masakit sa kanyang nakikipaglapit si Mia sa engkantong si Rimos, ay tinanggap iyon ni Marcos ng buong puso. Pero kung bibigyan man siya ng Diyos ng milagro sa buhay niya, ay aagawin niya si Mia mula kay Rimos. Hindi siya papayag na may ibang lalaking mapalapit kay Mia, kahit na ang engkantong si Rimos. Pero, imposible nang madugtungan ang kanyang buhay. Matagal nang may leukemia si Marcos. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Kahit mainit ay minsan inilalamig siya ng sobra. At kung minsan naman ay naiinitin siya ng sobra. Halos araw-araw ay may isinasalin sa kanyang dugo at kung anong treatment pa. Nasa late stage na siya at mahirap nang gamutin. Ani na mga doktor. Kahit kaya naman nilang tustusan, katulad ng bone marrow na isasalin sa kanya, ay minsan pahirapan naman ang supply. May mga buwan na lamang siyang nalalabay sa totoo lang, pero ang iniisip niya ay aabot pa siya ng ilang taon. At ang nalalabing araw niya sa mundong ito ay pang-aasar na lang niya kay Mia. Kahit na palagi silang nagbabatuhan ng masasakit na salita, ay ikinaliligaya na iyon ni Marcos ng sobra. Nais niya na sa isang pagkakataon na iyon, bago siya malagutan ng hininga, siya ang kasama ni Mia. Bago siya mawala sa mundong ito, ay makikita niya si Mia na malapit na sa kanyang pangarap, ang makapagtapos ng pag-aaral. Kahit na sa mga oras na yon, ay papanoorin niya na lamang si Mia na magiging masaya mula sa langit. Anak, napakasakit sa isang magulang na maiiwan dito sa mundo. Ikaw dapat ang maglilibing sa aking mga labi, pero hindi na ito mangyayari. Napakasakit ng kapalarang ito, anak. Patawad, wala akong magawa. Naluluhang wika ni Amelia. Napabuga ng malalim na hininga si Marcos, sabay yakap sa inang si Amelia. Mami, akong nakikita kang umiiyak at nasasaktan. Matagal na nating alam ang tungkol sa buhay kong ito, na hindi ako magtatagal sa mundo, di ba? Kaya tanggapin mo na lang. Ginawa na ang lahat ng pamilya Baltasar, ang lahat ng paraan para lamang magamot si Marcos. Pero hindi pa rin ito gumaling. Dinala na nila ito sa ibang bansa para doon ipagamot, pero mas lalo lamang lumalala ang sakit nito. Alam kong pagod ka na, anak, Marcos, pero kinakaya mo lang ang lahat ng ito para sa akin. Kaya kahit masakit ay papakawalan kita pagdating ng araw. Don't hold back, son. I will be fine here. Mapait na napangiti na lamang si Amelia. Pero sa ibang mga tao ay isang empowered woman si Amelia. Tinitingala sa lahat ng mga kababaihan dahil sa nagawa niyang tumayo sa sariling mga paa matapos nawala ang asawa sa batang edad pa lamang niya. Hindi niya kailangan ng ibang lalaki. Hindi siya nag-asawa muli, kundi inaalagaan niya ang anak na may sakit. At mas pinalago pa ang asyenda na iniwan ng kanyang asawa. Pero may kahinaan din si Amelia at si Marcos ang kahinaan niya. Hindi pa niya alam kung papaanong hindi masaktan pagdating ng araw
na mawawala na si Marcos sa buhay niya. Sa mga sumunod na araw ay excited na si Mia. Tapos na silang makapag-enroll ni Marcos sa universidad at naghahanda na sila para sa darating na pasukan. Magsisimula na ang journey nila sa kolehiyo. Kaya naman habang nasa bahay lang si Mia, ay excited siya sa araw-araw. Isang umaga noon, tinatanggal niya ang mga lantang bulaklak ng rosa sa hardin, habang si Marcos naman ay nasa unahan at nakaupo. Busy ito sa pagguhit. Magaling kasi talagang gumuhit si Marcos, habang si Remus ay heto at nakasunod naman kay Mia. Mia, milagro yata at hindi ka ginugulo ni Marcos ngayon Tanong ni Remus sa dalaga. Tinatanaw naman ni Mia ang amo niya mula sa di kalayuan. May iniindayan sa katawan. Kahit hindi niya sasabihin sa akin, ay alam kong may masakit sa kanya. Kahit na hindi kami magkasundo ay, sa totoo lang, naawa ako sa kanya, Remus. Malungkot na wika ni Mia. Namumutla nga siya. Kawawa naman ang mapang-asar na si Marcos. Pagsang-ayon naman ni Remus. Hanggang sa bigla na lamang humiyaw sa sakit si Marcos. Kaya nataranta si Mia na nagmamadaling nilapitan ito. Marcos, anong nangyayari sa iyo? Nag-aalalang tanong ni Mia. Bakat ang malaking ugat ni Marcos sa noo. Sapon nito ang ulo habang nakangiwi sa sakit. Inatake na naman ito sa sakit ng ulo. Mia, hayaan mo na ako. Huwag kang lumapit. Napapaatras na wika ni Marcos. Baliw ka talaga. Dadalhin kita sa loob ng bahay. Tara, dali. Hindi napigilan ni Remus na magkadama ng awa kay Marcos. Kaya nilapitan niya ito. Tinulungan niya si Mia na ipasok ito sa loob ng bahay. Kahit na nagpupumiglas pa ito at ayaw magpahawa kay Mia. Dito ka muna ha. Sandali lang. Tatawagin ko si Madam Amelia ha. Dito ka lang sa loob ng kwarto mo. Ani ni Mia kay Marcos na nagmamadaling lumabas ng kwarto. Nung silang dalawa na lang sa loob. Engkanto, malapit na akong mamatay. At kapag wala na ako, alagaan mo si Mia ha. Wika ni Marcos na nakapikit sa sakit. Doon natigilan si Remus. Nakikita ba siya ng taong ito? Ito ang unang pagkakataong kinausap siya ni Marcos, kaya sobra siyang nagtaka. Hindi naman sana siya nagpapakita sa taong ito dahil inakala niyang si Mia lang ang nakakakita sa kanya. Huwag kang uwi dyan. Ayaw mo ba akong kausapin? Mapait na napangiti si Marcos. Nakikita mo ako? Gulat na tanong ni Remus. Oo, hindi naman ako bulag. Minsan nga, inis na inis ka sa akin at binabato mo ako ng kapangyarihan mo. Kaya madalas, nadadapa ako noon. Ginagawa mo yon dahil pinagtatanggol mo si Mia. Kwento pa ni Marcos. Halata sa boses nito na nasasaktan at nagtitiis. Nakangiwi ito sa sakit. Hindi pa rin nawala ang sakit ng ulo nito kahit nakainom na ng gamot. Sabi kasi ni Mia sa kanya, mas lalo raw lumala ang sakit ni Marcos imbis na gumaling. Matagal mo na ba akong nakikita? Tanong ni Remus. Matagal-tagal na rin. Sabi nga sa akin ni Lolo Julio na ikaw raw ang kambal engkanto ko. Magkasabay tayong isinilang sa parehong araw at oras. Ikaw sa mundo ng mga engkanto, habang ako ay dito sa mundo ng mga tao. Uwi ka naman ni Marcos. Napapalatak si Remus sa nalaman. Nabanggit nga noon ng inang reyna niya at amang hari na may kambal tao siya pero hindi na siya nagaksayang alamin kung sino.
Hindi niya aakalaing si Marcos ang kambal tao niya na kasabay niyang isinilang. Kaya ka ba sakitin ay nang dahil sa sumpa ng kapanganakan natin? Tanong ni Remus. Natawa naman si Marcos sa sinabi ng engkanto sa kanya. Narinig nga niya ang ganon mula sa mga nakakatanda, pero hindi siya naniniwala sa mga bagay na yon. Sadyang isinilang siyang may sakit at mahina ang katawan. Napapailing na lang si Marcos. Hindi ako naniniwala sa bagay na yan, Remus. Bulalas ni Marcos. Pero, paano kung totoo? At paano kung may paraan para mabuhay ka pa, Marcos? Ayaw mo ba na tumagal pa sa mundong ito? Tanong ni Remus sa binatang kambal tao. Sandaling natigilan si Marcos at napaisip. Kung totoo ang sabi-sabi ng mga matatanda na may sumpang pagkakaroon ng kambal engkanto at minalas na siya ang tinabla ng sumpang iyon, ay baka may paraan pa para mabuhay siya. Nagkatinginan sila ni Remus at nagdawanan. Hindi niya akalain na magiging kaibigan pala niya ang kambal engkanto niya. Naiinis kasi siya sa engkantong ito na sunod ng sunod kay Mia noon pa man. Kaya hindi niya ito pinapansin at kinakausap. Hindi ko akalaing magiging kaibigan pala kita. Isang araw. Wika ni Marcos. Ako nga rin. Naiinis kasi ako sa iyo. Lagi mong inaasar si Mia. Sagot naman ni Remus. Nag-uusap kayong dalawa? Gulat na tanong ni Mia nang maabutan sina ni Marcos at Remus na masayang nag-uusap. Oo, Mia. Magkaibigan na kami ngayon. Sagot naman ni Remus. Nakikita mo si Remus, Marcos? Gulat na tanong ni Mia. Maya-maya pa ay tumigil na silang tatlo sa pag-uusap nang dumating na si Ma'am Amelia kasama ang family doctor ng pamilya Baltasar. Kumalma na rin ang sakit ng ulo ni Marcos dahil napainom kaagad ito ni Mia ng gamot. Nanlulumo na naman ang doktor dahil mas lumala na ang kalagayan ni Marcos. Pero gaya ng dati, matigas pa rin ang ulo nito. Nais pa rin itong magpapatuloy sa buhay na parang normal lamang at walang iniindang sakit. Ayaw nga ni Marcos na magpa-confine sa ospital. Mas mabuti pa raw na doon na siya mawala ng buhay sa mansyon kaysa doon sa ospital. At tungkol naman kay Remus, umuwi ito sa kanilang kaharian na nasa may balete lamang ang portal. At pagkabalik niya roon ay kaagad na kinakausap niya ang amang hari na si Haring Argos at ang inang Rena tungkol sa kalagayan ng kanyang kambal tao. Itatanong nila sa kanilang punong babaylan kung may magagawa pa ba silang mga engkanto para pahabain pa ang buhay ni Marcos o para pagalingin ang iniindang sakit nito. Subalit, walang kakayahan ang mga engkanto para manggamot sa may sakit. May kakayahan silang bigyan ng halamang gamot ang mga taong nagiging malapit sa kanila. Pero wala silang kakayahan para manggamot ng taong may sakit o pagalingin ang mga tao sa kanilang sakit. Pero may paraan lalo at kayo ay magkakambal ng palad, Remus. Wika ng matandang babaylan na mga engkanto. Napatayo naman ang amang hari na si Argos nang malamang may paraan para makaligtas pa si Marcos. Ano iyon, Apo Bayang? Tanong ng hari. Magpapalit sila ng katauhan ni Prinsipe Remus. May isasagawa akong ritual at magpapalit sila ng katauhan. Ang espiritu ng prinsipe ang papasok sa katawang lupa ni Marcos at mawawala ang sakit ni Marcos sa kanyang katawang tao. Ang kanyang espiritu naman ang papasok sa katawang engkanto ni Prinsipe Remus at mananatili siya
dito sa kaharian. Wika ng babaylang si Apong Bayang. Natigilan naman ang hari at reyna, habang si Rimos ay napakalawak ng ngiti sa mga labi niya. Kapag papayag si Marcos sa nais niya, ay magkakaroon na siya ng pagkakataon para makasama ng habang buhay si Mia. Kahit nasa katauhan siya ni Marcos, ay okay lang sa kanya iyon. Hindi pwede iyon. Hindi ako papayag. Pagtutol bigla ng reyna na si Renang Ceres. Pinigil naman ni Haring Argos ang kamay ng kanyang reyna. Malaki ang utang na loob natin sa pamilya Baltasar. Sila ang nagbibigay sa ating lahat ng tahanan. Wala na silang anak maliban kay Marcos dahil maagang pumanaw ang kaibigan kong si Roman. Hindi naman masamang tumulong tayo sa kanila, aking reyna. Wika ni Haring Argos sa kanyang asawang si Reyna Ceres. Pero, hindi ko makakasama ang anak kong si Rimos. Bulalas ng inang Renang Ceres ni Rimos. Ina, nariyan lang ako sa bahay ng mga Baltasar. Nasa labas ng ating kaharian. Makikita at matatanaw mo naman ako. Narito naman ang katawan ko at maaari din naman akong dumalaw sa inyo kapag gusto ko. Kaya pumayag ka na, ina. Pag-iusap naman ni Rimos. Inirapan na lang siya ng ina niya. Alam kong gustong-gusto mo rin naman ang lahat ng ito dahil nais mong makasama si Mia sa mundo ng mga tao. May himig ng pagtatampong wika ng kanyang inang si Ceres. Pagkatapos magkasundo ang pamilya ni Rimos ay kaagad na lumabas si Rimos sa kanilang kaharian. Kaagad niyang tinungo ang kwarto ni Marcos para kausapin ito tungkol sa plano niya. Kapag papayag ito ay kaagad na isasagawa ng babaylan na si Apong Bayang ang orasyon pagdating sa kabilugan ng buwan. Kaagad nang tinungo ni Rimos ang kinaroroonan ni Marcos. Nasa hardin na naman ito ng mga Baltasar at may ginuguhit ulit. Habang si Mia ay nasa di kalayuan at nagdidilig ng halaman. Anong sinasabi mo? Gulat na tanong ni Marcos sa kaibigang Engkanto. May paraan pa para mabuhay ka. Kung papayag ka, makikita mo pa rin naman ang ina mo at ang pamilya mo, lalo na si Mia. At hindi ka mawawala sa kanya. Paliwanag ni Rimos. Sandaling katahimikan ang dumaan sa kanilang dalawa. Kinawayan pa sila ni Mia na ipinagpapatuloy ang ginagawang pag-aalaga ng mga bulaklak sa hardin ng mga Baltasar. Masaya si Mia na sa wakas ay naging magkaibigan silang dalawa. Hindi na niya kailangan pang magtatago sa tuwing kinakausap niya si Rimos at nariyan si Marcos. Papayag ako, pero sa isang kondisyon. Ayaw kong ipaalam natin kay Mami ang tungkol sa bagay na ito at mag-iingat kang hindi ka mahuhuli ni Mami. Ayaw kong malungkot siya kapag nalamang wala na ako rito sa mundo namin at nasa mundo na ako ng mga engkanto. Wika ni Marcos. Makikita mo naman ang ina mo at pwede mo naman siyang kausapin. Ang mahalaga ay hindi ka mawawala. Nandyan ka lang at patuloy kang mabubuhay. Hindi ba't mas magiging masaya ang lahat kapag walang mawawala? Hindi katulad noon kapag nawala ka na. Hindi ka na makakabalik at hindi mo na siya makausap ng matagal. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marcos habang tinatanaw si Mia. Alam ko namang talo mo ako sa puso ni Mia dahil sakitin ako. Matagal ko nang gusto si Mia pero nagkasya na lang ako sa pang-aasar sa kanya. Ang saya mo siguro ngayon, Rimos, dahil makakasama mo na siya. Tama? Hindi napigil ang tanong ni Marcos sa engkantong si Rimos. Oo.
Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko si Mia. Aalagaan ko ang iyong ina. At ituturing kong totoo kong ina. Magiging mabuti akong kasama ni Mia. At hindi ko siya sasaktan. Sagot naman ni Rimos. Alam ko at masaya akong naging kaibigan ka ni Mia. Masaya akong nakilala ka. Kapatid. Ani Marcos na may luha sa mga mata. Nagkamay ang dalawa at napagkasunduan nilang sa pagdating ng kabilugan ng buwan sa buwang iyon ay isasagawa nila ang ritual para mapanatiling buhay si Marcos at tuluyan itong gagaling sa karamdaman. Hanggang sa dumating na nga ang araw na iyon. Naisagawa nila ang ritual sa may puno ng balete. Itinago nila ito kay Ma'am Amelia at kay Mia. Hindi nila sinabi ang tungkol sa ritual na ito at kinabukasan pagkagising ni Rimos ay nasa katawan na siya ni Marcos at si Marcos ay nasa kanilang kaharian na. Sakto namang magsisimula na noon ang klase nila sa school. Alalang-alala si Amelia sa anak na si Marcos habang personal na hinahanda ang mga kakailanganin ng anak, lalo na ang gamot nito sa bag. Marcos, bakit kailangan mo pa itong gawin? Tanong ng kanyang ina sa kanya. Mami, huwag kang mag-alala sa akin. Mag-iingat ako at walang masamang mangyari sa akin. Seryoso ang sagot ni Marcos na ikinagulat ni Amelia. Kinapa ni Amelia ang noo ng kanyang anak pero wala naman itong lagnat. Napansin niya kaagad ang mamula-mulang pisngi at labi nito na mas lalo pa niyang ipinagtataka. Para bang nagmistula itong walang sakit sa isang iglap lamang. Isa pang napansin niya ay ang pagiging seryoso ni Marcos. Si Marcos kasi kapag kinakausap niya sa ganitong paraan ay tinatawanan lamang siya para bawasan ang kanyang pag-aalala. Marcos, okay ka lang ba talaga? Tanong niya sa anak. Tsaka pa lamang siya nabunutan ng tinik matapos siyang niyakap ni Marcos at hinalikan sa noo. Kahit ganon si Marcos ay malambing ito sa kanya. Habang si Marcos ay sinulyapan ng isang sulok ng kwarto, naroon si Rimos na nakatawa sa ekspresyon sa mukha ng kanyang ina. Nagpalit na nga sila ng personalidad ni Marcos. Si Marcos ay nagiging Rimos at si Rimos naman ay nagiging Marcos. Kaya napansin kaagad ng ina niyang si Amelia ang ikinikilos ng bagong Marcos ngayon na napakaseryoso. Excited na tuloy si Marcos na makita si Mia kung makilala ba siya nito o hindi. Inihatid sila ng driver sa universidad. Hindi naman na bago kay Marcos ang lahat dito dahil noong siya pa ang inkantong si Rimos ay sumasama na siya kina Mia at Marcos bilang elemento. Kaya nakarating na siya doon. Habang ang totoong Marcos na nasa katawan ng inkantong si Rimos ay nasa kaharian pa. At kailangan pa niyang aralin ang lahat ng kakailanganin niyang gagawin bilang prinsipe ng mga inkanto. Sana hindi din kayo naguluhan. Pagkababa nila ng sasakyan ay nagulat na lamang si Marcos nang hindila siya ni Mia papunta sa isang hallway na walang masyadong tao. Bakit, Mia? May problema ba? Tanong niya sa dalaga. Tinignan siya ni Mia sa mga mata at pagkatapos ay namumula ang mga mata nitong naiyak. Hindi mo ako maluloko, Rimos. Anong ginawa mo kay Marcos? Alam kong ikaw yan. Ha? Anong ginawa mo sa kanya? Hinampas siya ni Mia sa balikat. Napabuga na lamang ng malalim na hininga si Rimos. Mahigpit na niyakap siya ni Mia at hinalikan sa noo. Ikinalma niya ito bago siya magsalita. Hindi niya akalaing hindi pala siya makakalusot kay Mia. Kaagad siyang nakilala ng dalaga. Sa totoo lang,
Walang masamang nangyari kay Marcos. Bagkus, nagkasundo kami para hindi siya mamatay sa sakit niya. Paliwanag ni Ramos. Anong ginawa niyong dalawa? Tanong ni Mia. Ikunento ni Ramos kay Mia ang lahat ng ginawa nila ni Marcos at pagkatapos ay nanlumo ito. Hindi niya alam kung paanong ipapaliwanag kay Ma'am Amelia ang lahat kung sakaling mahuhuli siya nito. Pero, paano ko mahuhuli kang hindi ikaw si Marcos? Tanong ni Mia. Hindi na pwedeng ibalik ang lahat ng ginawang ritual. Pero nakahanda naman kaming magpaliwanag ni Marcos kung sakaling mangyari yon. Kaya tulungan mo kung hindi mahuhuli ng ina ni Marcos. Ni Ramos kay Mia. Sige, tutulungan kita. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan. Sagot naman ni Mia na napayakap na lamang sa kaibigang engkanto na nasa katawan ni Marcos. Maiintindihan naman siguro ni Ma'am Amelia si Marcos kapag malaman niya na ang ginawa ng kanyang anak. Ni pa ni Mia. Sandali siyang napatingala kay Ramos. Pero, ikaw, bakit ka pumayag magpalit kayo ng katauhan ni Marcos? Takang tanong ni Mia kay Ramos. Dahil gusto kitang makasama, Mia. Napakasaya kong makasama ka na sa wakas. Nakangiting wika ni Ramos, sabay haplos ng maliit na pisngi ni Mia. Hindi naman napigilan ni Mia ang mapangiti ng matamis sa ginawa ni Ramos na paghaplos sa pisngi niya. Pinigil niya ang mga kamay nito, ngunit pinagsalikop ni Ramos ang kanilang mga kamay. Tara na, at baka malate na tayo sa klase natin, ni Ramos. Ang kursong kinuha ni Marcos ay engineering, habang si Mia ay agricultural. Kaya hinatid siya ni Ramos sa kanilang classroom. Gwapo si Marcos lalo na ngayong sumigla ang katawan nito dahil si Ramos na ang nagmamay-ari ng katawang iyon. Kaya kitang-kita ni Mia ang paghanga ng mga kababaihan kay Marcos. Inggit ang nakikita niya sa mga mata ng mga ito habang nakatitig sa kanilang dalawa na naglalakad sa pasilyo hanggang sa dumating na sila sa loob ng classroom niya. Sabay na tayong kakain ng tanghalian mamaya, ha? Wika ni Ramos na hinalikan ang kamay ni Mia. Isang matamis na ngiti naman ang itinugo ni Mia sa binata, sabay tangaw rito. Sige na. Aniya kay Ramos. Susunduin kita mamaya, kaya hintayin mo ko. Wika ni Ramos na hinaplos ang mahabang buhok ni Mia. Oo na, ihintayin kita. Ang kulit mo rin eh. Sandaling natigilan si Mia. Pinandilata naman siya ng mga mata ng binata. Natawa na lamang si Mia. Si Marcos na nga pala ito at hindi pwedeng marinig siya ng iba na tatawagan itong Ramos. Baka magtataka sila. Sige na, bye Marcos. Nakangiting kinawayan ni Mia ang binata at pumasok na sa loob ng classroom. Parang ayaw na yatang humiwalay sa kanya ang engkantong naging tao na. Hindi niya napigilan ang makadama ng saya. Masaya siyang kasama niya si Ramos sa ngayon at lalong naging masaya siya sa katotohanang hindi na nga pala mamamatay si Marcos dahil nawala na ng tuluyan ang sakit nito. Kahit nasa mundo ito ng mga engkanto, ay magkikita pa rin naman niya ito. Kahit nakakaasar si Marcos, ay napamahal na rin naman ito kay Mia bilang kaibigan at amo. Matapos ang klase ay excited na lumabas ng classroom si Mia at saktong naroon na nga si Ramos. Hinihintay siya sa labas ng kanilang classroom. Naroon na naman ang napakasimpatikong ngiti nito. Ngayon lamang napansin ni Mia ang lakas din pala ng karisma nitong si Marcos kapag nasa maayos na ang kalusugan. O ano, kumusta ang first day of school mo? Tanong niya kay Ramos. Napangiti ito. Hindi ko pinagsisihang nakipagpalit ng kaluluwa ni Marcos.
Matalino palang mokong na yon. Ang daming alam. Sagot nito na napakamot ng ulo. Hindi napigilan ni Mia ang matawa sa tinura ng engkantong nasa katawan ni Marcos. Oo, simula pa man noon ay napakatalino na ni Marcos. Kung hindi lang siguro ito sakitin at maraming absent sa school, ay tiyak na napakaganda ng grades nito na kayang-kaya siyang higitan. Nung high school pa lang kasi sila ay lalong lumalala ang sakit niya. Magkasabay silang naglakad sa kantin para kumain nang bigla na lamang may tumawag sa pangalan ni Marcos na babae. Marcos! Sabay na napalingon ang dalawang si Mia at Rimos nang makita si Janine. Kilala ito ni Mia. Anak ito ng mayor sa kanilang bayan. Matagal na itong may gusto kay Marcos. Mabilis pang umiwas si Rimos nang akbang hahawak na sana sa braso niya si Janine. Marcos, akala ko ba hindi ka napapasok ng kolehiyo? Di ba magpapagamot ka sana sa ibang bansa? Kumusta na ang karamdaman mo? Tanong ni Janine. Mukha pa ba akong may dinaramdam? Balik na tanong ni Rimos. Hindi napigilan ni Mia na kurutin ang tagalira ni Rimos. Baka magtataka si Janine sa pagiging istrikto bigla ni Marcos. Si Marcos kasi kahit may sakit, ay palatawa sa mga kakilala, habang si Rimos ay napakaseryoso kapag kinakausap ng iba maliban kay Mia. Okay na ako. Hindi ko na kailangang magpunta sa abroad para magpagamot. Sa awa naman ng Diyos. Nakangiting wika ni Rimos na hinila ang mga kamay ni Mia. If you'll excuse us, gutom na kasi kami. Ni Rimos na kinakaladkad si Mia papuntang kantin. Hindi ko gusto ang babaeng iyon. Mia, paanong nakikipagkaibigan si Marco sa ganong uring babae? Nagsalubong ang dalawang kilay ni Rimos habang umuorder sila ng pagkain. Marcos, hayaan mo na. Kakilala mo naman yun. Mahinahong wika ni Mia. Natahimik naman si Rimos nang naalalang nasa public place sila at siya na pala si Marcos sa ngayon. Maya-maya, matapos silang kumain ay hinatid ni Rimos si Mia sa classroom nito. Muli na naman siyang pinapaalalahanan ng dalaga na mag-ingat sa mga ikinikilos niya nang hindi sila pagdududahan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Break time pa naman kaya nagtungo na muna si Rimos sa gilid ng basketball court para panoorin ang mga naglalaro doon. Isa siyang engkanto at gustong gusto niyang nanonood ng larong basketball. Dati nga ay nakikipanood siya sa kwarto ni Marcos kapag nanonood ito ng mga basketball sa TV. Kampanteng naupo roon si Rimos habang kumakain ng mani. Masarap din pala ang mga pagkain ng tao. Ngayon niya lang kasi natikman ng ganito. Nang bigla na lamang sumulpot sa tabi ni Rimos si Marcos, na ngayon ay nagiging isa ng elemento. Mag-ingat ka sa grupong iyan, Rimos. Sila ang mga kalaban ko noong high school. Inggit na inggit ang mga iyan sa akin dahil palagi kong kasama si Mia. Wika ni Marcos. Huwag kang mag-alala. Iiwasan ko sila. Mahinang bulong niya bilang pagtugon sa babala ni Marcos. Manunood pa naman sana siya ng laro pero minabuti niya na lang na tumayo para lumayo doon sa court na iyon. Marcos, buhay ka pa pala. Natatawang wika ni Miggy na hinarang ang daraanan ni Rimos. Sandaling natigilan si Rimos at nakadama ng kayabangan sa lalaking kaharap. Habang ang elementong si Marcos ay kaagad na napaatras at nakadama ng panganib. Lalo na noong lumapit ang mga kasamahan nitong mayabang din kung makaasta. Rimos, lumayo ka na. Babala muli ni Marcos sa kanya. Padaanin mo ko. Wika ni Rimos sa lalaki. Umagalpak naman ng tawa si Miggy
at ang mga kasamahan nito. Pero bigla silang nagtataka kay Marcos. Kung dati kasi kapag nakikita sila nito ay kaagad na umiiwas ito o kaya ay tumatakbo na papalayo sa kanila. Kakaiba ang Marcos na nasa harapan nila dahil may malakas itong aura na hindi man lang nakadama ng pagkataranta sa presensya nila. Dapat ay tumakbo ka na palayo sa amin kanina pa. Bakit hindi mo ginawa? Wika naman ng kasamahan nilang ang pangalan ay Baste. Sige na Baste, kunin mo ng wallet ni Marcos para may libre tayong merienda mamaya. Nakatawang utos ni Miggy kay Baste. Alam kasi nilang mayaman si Marcos, kaya kinukuha nila ang pera niya sa wallet. Ngunit nang hawakan ito ni Baste, ay mabilis na umiwas si Rimos. Nagulat naman si Miggy pero sarkastiko itong napangisi. Gusto niya yata ang palabang si Marcos sa ngayon. Abo, marunong ka nang umiwas ah. Alam mo namang hindi ka talaga makakatakas sa amin. Kaya, akin na yung pera mo. Osik ni Baste kay Marcos. Rimos, ibigay mo na. Pera lang yan. Wika naman ni Marcos sa kanya ng pasekreto. Ngunit naniningkit ang mga mata ni Rimos. Nang muli siyang hatakin ni Baste ay nagulat ito. Nang mabilis ang mga kamay ni Rimos, na pinigil ang mga kamay ni Baste. Matapang lang kayo sa taong walang panlaban sa inyo. Pero nagbago na ako nitong taon lang. Hindi na akong dating Marcos na kilala nyo. Pagkasabi noon ni Marcos ay mabilis na binigwasan ito sa mukha si Baste. Napaatras itong sapo ang pumutok na labi at duguan. Napamura na lamang ito sa inis kay Marcos. Napasugod naman si Miggy na binigwasan si Marcos. Napatawa ng pagak si Rimos. Sanay siyang makipaglaban sa kanilang kaharian dahil prinsipe siya. At walang kahit na sinong mandirigma sa kaharian nila ang kayang gapiin ng Prinsipe Rimos ng kaharian ng mga engkanto. Sinalo lahat ni Rimos ang bawat atake ni Miggy at napigil ang mga kamay nito. Sa huli ay gulat na gulat itong napaatras palayo kay Marcos. Lumalaban ka ng gunggong ka! Hiyaw ni Miggy na nabawasan ng angas sa ginawa ni Rimos. Hindi naman napigilan ng engkantong si Marcos na matawa habang pinapanood ang mga nambubuli sa kanya noon dahil mahina siya na inaasar ni Rimos. Alam niyang kayang-kayang labanan ng prinsipe ng mga engkanto ang mga nambubuli sa kanya noon. Sana noon pa niya kinaibigan si Rimos nang makaganti man lamang siya sa mga ito noong mga panahong iyon. Nakakahiya naman, Miggy. Yan lang bang kaya mong gawin? Nakangising wika ni Rimos. Habang ang isang estudyante na si Nasser ay napatakbo naman sa classroom ni Mia. Kinakabahan siya sa mangyari kay Marcos. Si Nasser ay isang scholar ng pamilya nila Marcos. Ang kanyang ama ay trabahador sa asyenda ng mga Baltasar. Alam niyang walang kalaban-laban ang anak ng amo nila sa magbarkadang iyon. Kaya kaagad siyang kumaripas ng takbo para ipaalam kay Mia ang nangyayari. At nang malaman ni Mia ang nangyari ay mabilis na nagpaalam siya sa kanyang mga kaklase. Wala pa naman ang professor na magle-lecture sa kanila. Napatakbo si Mia papuntang covered court at napasunod naman sa kanya si Nasser. Naghihiyawan nga ang mga estudyante sa covered court at mukhang nagkagulo nga. Kumabog ang puso ni Mia na baka kung ano ang nangyari kay Rimos sa mga kamay ng bully na si Miggy. Ngunit tila tumigil ang tibok ng puso ni Mia nang makita si Rimos na may hawak na bola. Nag-uwan-unwan sina Rimos at Miggy. Pasok ang bola sa ring matapos itinira ng 3 points ni Rimos. Napatanga si Mia sa nagita. Muli ay nag-agawa ng 2 lalaki ng bola. Ngunit walang nagawa sa bilis at liksi ni Rimos si Miggy. Muli ay nasa mga kamay na naman ni Rimos ang bola. Dinakdak ni Rimos ang bola sa ring ng isang dunk. Kaya hiyawan ang mga naroong estudyante, lalo na ang mga babae na sinisigaw ang pangalan ni Marcos. Ngunit sa galit ni Miggy na natalo sa laro ay tinakbo niya ang nakatayong si Marcos
at sinapak sa muka. Piste ka talaga, Miggy. Ani ni Mia sa sarili na tinakbo ang gitna ng court. Marcos! Sigaw ni Mia na takot nang tamaan ng mukha ni Marcos ng suntok ni Miggy. Isang malakas na sipa naman ang tinanggap ni Miggy mula kay Mia. Gulat na gulat itong tila bumahag ang buntot nang makita si Mia. Mia, si Marcos ang nag-una. Ang yabang niyan eh. Sigaw ni Miggy. Marcos, okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Nag-aalalang tanong ni Mia na sinori ang mukha ni Marcos na tinamaan ng suntok ni Miggy. Napakatamis naman ang ngiti ni Remus na iginawad kay Mia. Hinawakan pa niya ang palapulsuhan ni Mia na hinaplos ang pisngi niya. Ganito palang mag-alala ang kaibigan niyang ito. Mas lalo lang talagang gumaganda si Mia sa mga mata niya. Okay lang ako, Mia. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman naramdaman yun. Nakangiting sagot niya. Hoy, hanggang ngayon, para ka pa ring bata, Miggy. Kailan ba titino iyang utak mong loko-loko ka ha? Inis na hinarap ni Mia si Miggy. Nagulat na lamang si Mia nang hinila siya ni Remus palapit sa katawan nito. Tara na, huwag mo nang pansinin ang ugok na yan. Sandali boy, gusto ko ang nakita ko kaninang galing mo sa basketball. Baka gusto mong sumali sa tryout next week. Sabay na napalingon sina Mia at Remus sa lalaking nagsalita. Isang lalaking nasa mid-30s, ang coach ng basketball ng university na si Coach Alex. Namilog ang mga mata ni Miggy na nakadama ng inggit kay Marcos na naimbitahan mismo ng sikat na coach ng basketball ng kanilang universidad. Sige po sir, susubukan ko po. Magalang na sagot ni Marcos. Anong pangalan mo para mailista kita sa sasali ng tryout? Tanong ni Coach Alex kay Marcos. Marcos Baltasar po sir. Sagot naman ni Marcos na halata ang saya sa mukha. Napabunghalit naman ang tawanan ng grupo ni Miggy. Sir, sigurado kang ini-invite mo yan? Baka mapapagalitan tayo ng mami niyan. Baka hihimatayin iyang baby niya. Pang-aalas ka ni Miggy. Napangisi naman si Remus na nilapitan si Miggy at tinawanan. Tignan natin kung sino ang himatayin sa court next week. Ni Remus at pagkatapos ay hinawakan ng kamay ni Mia. Tara na Mia. Kaagad na nagpaalam si Marcos kay Coach Alex at hinila na si Mia palayo sa covered court ng university. Tawang-tawa namang napasunod sa kanila ang ingkantong si Marcos. Remus, kita mo ang inis sa mukha ni Miggy at Basti. Kitagal ko nang gustong sapakin ang mga mukha ng mga yun. Bulalas ni Marcos. Huwag kang mag-alala. Ako na ang gagawa sa mga bagay na yan para sa'yo. Kumusta naman ang training mo dyan sa kaharian? Umayos ka at ikaw na ngayon ang prinsipe ng mga Banwaanon. Sagot naman ni Remo sa engkanto na sumasabay sa paglalakad nila ni Mia. Hindi naman makapaniwala si Mia sa nagsaksihang closeness ng dalawang ito. Kailan lang ba naging ganun kalapit sa isa't isa sina Marcos at Remus? Tuwang-tuwa pa si Marcos sa ginawa ni Remus sa dalawang bully. Magkasundo na ang dalawang ito at na out of place na talaga siya sa usapan. Excuse me lang sa inyong dalawa ha. Kinalamutan niyo atang may sakit iyang kinakatawan mo, Remus. Nakapamewang na wika ni Mia. Napangiti naman ng matamis si Remus na ninakawan ng halik ang noong nakakunot ni Mia. Okay lang yan. Pwede namang sabihin gumaling na ako. Di ba, Marcos? Nagtawanan pa sina Marcos at Remus. Si Mia ay nanggigigil na hinampas sa dibdib si Marcos. Ngunit natigilan na lamang si Mia. Kailan lang nagkaroon ng matigas na muscle sa dibdib si Marcos na lampayatot. Namula ang pisngi ni Mia nang naalala na si Remus na nga pala ang nasa katauhan ni Marcos at hindi na ang lampang si Marcos.
na dati ay palaging nang aasar sa kanya. Huwag kang mag-alala sa akin. Hahanap lang ako ng tiyempo para ipaliwanag kay Ma'am Amelia ang lahat ng ito. Okay? Hindi na pwedeng itago ang lahat ng ito habang buhay. At hindi ko rin kayang tiisin na patuloy na inaapi si Marcos na mga yon. Pagpapaliwanag na wika ni Rimos. Hoy, kung alam ko lang na astig ka pre, sana noon pa kita kinaibigan eh. Sabat naman ang engkantong si Marcos sa kanilang tabi. Che, lumayas ka nga dun. Bumalik ka sa punong balete. At baka may estudyanteng may third eye at makita ka dyan. Pasaway na engkanto ka. Asik ni Mia kay Marcos. Nag-i-enjoy pa ako rito eh. Kung taray mo talagang babae ka. Natatawa na lang si Rimos. Nagsimula na naman sa asaran ang dalawang ito. Hahampasin pa sana ni Mia si Marcos. Ngunit niyakap niya ang dalaga. Baka may ibang makakita rito at iisiping may sayad itong may kinakausap sa isang tabi. Hoy, tama na yan. Kayong dalawa talaga. Mas lalo patuloy na mula ang pisngi ni Mia nang mapasubsob siya sa dibdib ni Rimos. Bakit ba siya nakadama ng ganito? Dati naman siyang niyayakap ni Rimos noong engkanto pa ito. Bakit ba siya nakadama ng kakaibang kilig sa puso niya tuwing nagkakadikit sila ni Rimos ng ganoon? Dati naman noong si Marcos pa ang naroon sa katawang ito ay palagi siyang naaasar dito. Pero kay sarap palang mayakap ng isang Rimos na tao na. Mas ibinaon pa ni Mia ang mukha sa dibdib ni Rimos sa hiya. Mia, nakakadiri ka. Sinasamantala mo na yung katawan ko. Anas naman ang engkantong si Marcos. Hindi naman ikaw ang niyayakap ko eh, Lucaret. Si Rimos naman na. Ani ang pinandilata ng mata si Marcos. Tuwang-tuwa naman ang puso ni Rimos habang hinahaplos ang mahaba at mabangong buhok ni Mia. Tara na. Baka nariyan na ang guro. Bumalik ka na sa kaharian, Marcos. Tigilan mo na ang pang-asar kay Mia. Baling naman ni Rimos sa kaibigang si Marcos na naging engkanto na. Napabuga ng malalim na hininga si Marcos habang tinatanaw ang papalayong sina Mia at Rimos. Kahit papano ay hindi niya mapigilang mapangiti. At least nagkaroon siya ng chance na mayakap si Mia sa katawan niya. Kahit hindi na kanya iyon, ay masaya pa rin si Marcos. Naging normal naman ang mga sumunod na araw. Nakapagtatakang hindi man lang nagtanong si Ma'am Amelia ng tungkol sa kalagayan ni Marcos sa paaralan. Kagaya ng palagi nitong pag-aalala sa kanyang anak. Mas mabuti na rin ang ganon dahil hindi rin naman alam ni Mia kung papaanong ipaliwanag kay Ma'am Amelia ang lahat ng pagbabago ni Marcos. Lalo na sa pangangatawa na nahahalata na rin ng ibang katulong sa loob ng bahay. Naging masiglahi na si Marcos. Hindi na nga nila ito nakita ng panghihina ng katawan at pamumutla. Hindi na rin ito madalas na nahihilo at umihiyaw sa sakit sa ulo. Kung dati ay palagi itong naka-jacket kahit mainit dahil nilalamig, ngayon ay hindi na. Hanggang isang araw ay gulat na gulat ang lahat sa nasaksihan. Habang busy ang mga katulong sa paghahanda ng dekorasyon sa mansyon, parating na kasi ang araw ng pag-uwi ni Don Julio Baltasar doon sa Pilipinas. Bali-balitang may kasama itong ekspertong doktor para suriin ang apo. Magkaroon ng kaunting salo-salo sa mansyon kinabukasan. Isang torong baka ang nagwawala mula sa ransyuhan sa asyenda at papatungo ito sa mansyon. Hindi na kasi ito napigilan ng mga ransyero. Naghiyawan ng lahat ng makapasok ang toro sa mansyon at doon nagtatatakbo. Naku Mia, umilag ka. Sigaw ng nanay ni Mia. Katulong ito nang makita ang torong may papatungo kay Mia na may bitbit ng isang bungkos na rosas mula sa flower shop. Mia! Sigaw ni Rimos na mabilis na napatakbo para harangin si Mia. Itinulak niya ang katawan ni Mia palayo
kaya siya ang naararo ng torong baka. Napasigaw ang lahat sa pag-aalala kay Marcos. Ang inakala ng lahat na hihimatayin si Marcos. Pero napasingap ang lahat sa nakitang pinigil ni Marcos ang sungay ng toro. At malakas na nakipagtagisan rito. Senyorito Marcos! Sigaw ng ilang katulong na naroon. Takot naman si Mia nang mapagtanto ang mga pangyayari. Nakita ng lahat kung gaano kalakas si Marcos, nakabaliktaran sa pagiging sakiti nito dati. Marcos, tama na! Nag-aalala niyang wika. Lalo na nung nakita niya si Ma'am Amelia na nakatanaw mula sa balkonahe. Natataranta ito. Nasa tabi nito si Inay Clara niyang napapahiyaw rin sa takot at pag-aalala kay Marcos. Papaano ba nilang ipaliwanag sa lahat ang nangyari kay Marcos? Sa isang iglap ay ginapay ni Marcos ang torong baka. Pinatid ng binata ang isang paa nito sa harapan, kaya naitumba ito. Mabilis namang hinuli ng rensero ang liig ng baka ng lubid, kaya hindi na ito nakawala pa. Senyorito Marcos, okay lang pong ba kayo? Sobrang pag-aalalang tanong ng rensero sa amo niya. Okay lang ako, Manong. Dalhin niyo na iyan sa ransyohan at itali niyo maigi. Nakakangiting sagot ni Rimos na nilapitan si Mia. Hindi makatayong dalaga sa sakit ng balakang niya kanina. Napalakas kasi ang impact ng pagtulak ni Marcos sa kanya. Gulat na gulat ang lahat ng binuhat ng kanilang senyorito Marcos si Mia sa dalawang braso nito. Napasinghap naman si Mia na pinandidilatan si Rimos. Akong bahala. Alam kong maiintindihan ni Ma'am Amelia ang anak niya. Bulong ni Rimos sa kanya nang makitang sobra siyang nag-alala. Nang makarating sila sa loob ng sala, ay maingat na ibinaba siya ni Rimos sa sofa. Ma'am Amelia? Nag-aalalang ani ni Mia nang makita si Ma'am Amelia na mapait na nakangiting lumapit sa kanila. Bigla na lamang itong napaiyak na yumakap kay Rimos. Alam kong hindi ikaw si Rimos. Sa mga kinikilos mo. Alam na alam kong hindi ikaw ang anak ko. Pero napakasaya kong hindi mawawala sa akin ang anak ko ng tuluyan. Bulalas ni Ma'am Amelia. Natigilan naman si Mia, ganon din si Inay Clara niya. Unang araw pa lang ng klase ay alam kong hindi ka si Marcos. Alam kong ikaw ang kaibigan ni Mia. Kumusta ang anak ko sa kaharian niyo? Okay lang ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Ma'am Amelia. Okay lang si Marcos, Ma'am Amelia. At masaya siyang nakikita ka at nasasamahan niya sa araw-araw. Hindi mo nga lang siya nakikita dahil isa na siyang engkanto. Pero naroon siya sa loob, dyan lang sa likuran ng mansyon. Wika ni Rimos na nakatitig sa kaibigan na nasa mataas na hagdanan sa second floor. Nakatayo at nakatanaw sa kanila. Hindi man kita nakikita, anak ko, pero nararamdaman kita. Alam kong narito ka. Mas lalo pang napahagulgol ng iyak si Ma'am Amelia. Desisyon ng anak na makipagpalit ng espiritu sa engkantong kaibigan ni Mia. Pero wala siyang makapanglungkot sa puso niya. Sa halip ay sobrang saya niya. At hindi na mawawala pa sa kanya ang anak na si Marcos. Alam niya ring mabuting engkanto ang kaibigan ni Mia. Kilala niya ang mga engkantong nakatera sa malaking balete sa likod ng mansyon. Sila ay mga kaibigan ng kanyang biyanang si Don Julio at kaibigan ng asawa niyang namatay na si Roman. Matatanggap mo ba ako bilang tagapangalaga ng katawan ng anak mo, Ma'am Amelia? Tanong ni Rimos. Isang matamis na ngiti at nakabukang bisig naman ang sumalubong kay Rimos. Tanggap na tanggap, anak. Tawagin mo na akong mami. Ikaw ba ang kambal engkanto ng anak kong si Marcos? Tanong ni Amelia kay Rimos. Ako po si Rimos, Ma'am Amelia. Simula ngayon ay ikaw na si Marcos.
Ikaw ang nag-iisa kong anak. Ang kakambal ng anak ko. Ani naman ni Amelia. Ikumusta niyo na lang ako sa anak ko at sana ay masaya siya sa buhay na pinili niya. Masaya na ako makakasama ko pa rin siya kahit papaano. Nararamdaman sa paligid kaysa tuluyan siyang mawala sa akin. Namumula na ang mga mata ni Ma'am Amelia. Naniyakap naman ni Mia at Aling Clara. Kinabukasan ay nagulat pa ang espesyalistang doktor na kasama ni Don Julio. Dahil matapos ang check-up, ay wala na talaga siyang mahanap na mali sa katawan ni Marcos. Tuluyan na itong gumaling na nagmistulang binalot ng hiwaga at misteryo para sa lahat ng nakasaksi sa pagbabago ni Marcos ng tuluyan. Subalit kinagabihan ay hindi na nila itinago pa kay Don Julio ang katotohanan. Masaya na rin si Don Julio lalo na sa nalamang ang apong si Marcos na ang bagong prinsipe ng mga engkantong Banwaanon. Napakamakapangyarihan na ni Marcos ngayon sa kaharian ng mga engkanto. Habang si Remus naman ay nagsisimula ng hangaan ng lahat ng mga nakakilala rito. Lalo na sa school, mas lalong dumami ang mga kababaihang nagkakagusto rito. Bukod sa magaling itong maglaro ng basketball, ay magaling din itong makipaglaban. Tinalo na Remus ng mano-manong laban ang champion ng taekwondo sa university nila. Naging dahilan iyon para mas lalong makilala si Remus bilang si Marcos Baltasar. Nangangatog din ang mga dating nambubuli kay Marcos noong high school sa biglaang pagbabago niya. Tanging si Mia lamang ang nakakaalam sa kanyang sekreto na hindi siya ang tunay na Marcos, kundi siya ang prinsipe ng mga engkantong Banwaanon. Hanggang sa dumating ang araw ng basketball tryout. Naroon din si Mia na excited habang pinapanood si Remus na sumali sa tryout. Ang iba naman lalo na ang grupo ni Miggy at Basti ay inis na inis kay Marcos kung bakit bigla na lamang itong nagbago. Mula sa pagiging sakitin at lampa ay isa nang napakaleksi at magaling na si Marcos ngayon. Mag-ingat ka at traidor ang mga yan, paalala ni Mia kay Remus habang malapit nang magsimula ang laban. Huwag kang magalala, kaya ko sila. Kumpiyansa ang sagot naman ni Remus kay Mia. Inirapan ni Mia ang kaibigan. Minsan ay napakalaki din ng bilib nito sa sarili. Maruming maglaro si Miggy at Basti, kaya dapat na mag-ingat ka. Ang yabang mo naman, saway ni Mia kay Remus. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Huwag kang magalala. Nakikita ko ang bawat galaw at kilos nila. Alam ko ang mga binabalak nila, Mia. Nakangiting hinawakan ni Remus ang mga kamay niya. Tsaka, hindi ko bibigawin si Marcos. Isa ito sa mga pangarap niya, ang magiging varsity player ng school. Ani pa ni Remus na kinindatan si Marcos na nasa tabi ni Mia. Napapailing na lamang si Mia. Hindi niya may pagkakailang nagiging mas close pa nga ang dalawang sina Remus at Marcos sa pagkakataong ito. Bagay na ikinatuwa niya palalo. Nagsimula ng tryouts at kitang-kita ni Mia na pinagtutulungan ng team nila si Remus. Bantay sarado ang mga ito sa binata. Ngunit maliksi at mabilis ang bawat kilos ni Remus. Kaya kahit gaano pa kahigpit ang bantay, ay nakakalusot pa rin ang mga tira nito. Napapalatak naman si Coach Alex sa mga galawan ni Marcos. Lagi niya itong napupuri sa angging galing. Kaya naman, sa pagtatapos ng laro, ay panalo ang team ni Remus at isa ito sa nakuhang varsity player. Galit na galit si Miggy at Basti na parehong bumagsak sa tryouts. Kitang-kita ni Coach Alex ang dumi ng pamamaraan nilang maglaro para lamang manalo. Masayang umuwi si Mia at Remus noon dahil sa tagumpay na nakamit ng binata. Palabas na sila ng school nang biglang hinarangan sila ng grupo ni Miggy at Basti sa garahe ng school. Naroon kasi ang sasakyan ni Marcos
na ginagamit ni Mia at Rimos sa school. Hindi ka si Marcos, di ba? Sino ka? Kakambal ka ba niya? Asik ni Miggy. Nasa na ang lampang si Marcos? Di ba dapat sakitin ka? Bakit mo kami nagawang talunin sa laro? Singhal naman ni Basti. Napasigaw na lamang si Mia ng kasunod noon ay sinugod nila si Rimos. Subalit hindi nila ito tinamaan. Sa halip ay nahuli ni Rimos ang isa sa mga kasamahan nila at inagawan ng pamalo. Hinampas iyan ni Rimos at bumagsak sa sahig na duguan ang ulo. Sinong gustong sumunod? Asik na tanong ni Rimos sa mga kalaban nila. Sugod! Magkasabay namang sigaw ni Miggy at Basti. Naiwasan naman ni Rimos ang ataking iyon at sa isang igla pa ay itinaas ni Rimos ang mga kamay. Marcos, wag! Sigaw ni Mia nang maintindihan ang nais gawin ni Rimos. Nais nitong gumamit ng kapangyarihan sa mga kamay. Ngunit ang inakala ni Mia na may malakas na hangin ang darating ay isang pagkakamali. Dumapo sa panga ni Miggy ang kamaon ni Rimos na ikinatanggal ng 2 ngipin nito sa harapan. Namilog ang mga mata ni Basti sa nasaksihan. At bago pa man nakatakbo palayo si Basti, ay tinamaan na ito ng malakas na sipa ni Rimos. Nagsitakbuhan ang mga kasama nito nang dumating ang mga guards ng paaralan. Patawarin mo kami sa nangyari, Marcos. Paghingi pa ng tawad ni Basti at Miggy matapos dalhin ng mga guards sa disciplinarian's office. Simula ng pangyayaring iyon ay wala nang sino man ang nagbabalak ng mambuli kay Marcos na nasa katauhan ni Rimos. Tinatawanan naman ni Rimos si Mia na mapag-usapan nila ang paggamit ni Rimos ng kapangyarihan niya. Sira ka talaga. Nakalimutan mo yatang tao na ako ngayon. Anong kapangyarihan ba ang gagamitin ko? Nagtawanan sila ni Mia at Rimos sa tinura ng binata. Minsan nga talaga ay nakakalimot si Mia na tao na nga pala si Rimos at hindi na engkanto. Wala na siyang kapangyarihan pero may angkin siyang lakas na hindi normal sa isang tao. Simula noon ay namuhay ng masaya ang magkakaibigan na nauwi sa pagiging magkasintahan. Habang kada kabilugan ng buwan ay nagtitipon-tipon ang mga engkantong Banwaanon sa hardin na bandang nasa likod ng mansyon ng mga Baltasar. Dahil tuwing kabilugan ng buwan ay nagsasalo-salo ang mga katulong na tao sa pamamahay ng mga Baltasar at ang mga engkantong nakatira sa malalaking balete sa likuran ng mansyon. Isang pamilya ang turingan nila sa isa't isa hanggang sa lumipas pa ang mga taon. Mas lalong lumago naman ang asyenda, lalo na ngayon sa pamamahala na ni Rimos sa tulong ng mga gintong binigay sa kanila ng mga kaibigan nilang Banwaanon na nasa likuran lamang ng mansyon ng mga Baltasar. Habang ang totoong Marcos naman sa kaharian ng mga engkanto ay umibig na rin sa kapatid na prinsesa na Rimos na si Prinsesa Celebes. Kaya hindi na ito nakadama ng inggit kina Rimos at Mia kasi may sarili na siyang namnamin. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito kasi medyo mahaba na. Kung nabibitin ka pa ay huwag na lang kalimutan magpandesal. Maraming salamat.